Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay September 25, 2025, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita bago tayo magtapos ng araw na ito ng Huwebes. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 9, verse 7 hanggang 9. Papuri sa iyo, Panginoon. Nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng nangyayari. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong kapanahonan ni Jesus, naniniwala ang mga tao noon na kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay pwedeng lumipat o sumanib sa isang tao. Kaya dito, nagulo ang isip ni Herodes dahil pinapugutan na niya ng ulo si Juan Bautista. Kaya ang sabi-sabi ng mga tao, muling nabuhay si Juan Bautista o kaya iyon ay si Elias o kaya ibang propeta noong unang panahon. At bakit nga ba nagulo ang isip ni Herodes? Sa palagay ko ay dahil nakagawa siya ng malaking pagkakamali dahil lagi silang pinupuna ni Juan Bautista sa ginagawa nila dahil ang kanyang kinakasama ay meron pang asawa, buhay pa ang kanyang asawa. Kaya pinagsasabihan sila ni Juan Bautista. At kung alam naman natin ang kwento na nung sumayaw ang anak ng kinakasama niya, nangako si Herodes na ibibigay niya kung ano ang gusto niya kahit kalahati ng kaharian niya. At yun nga ang hiniling ng anak ng babae na kinakasama niya, ang ulo ni Juan Bautista. Kaya dito nagulo ang isip niya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Hindi ko alam kung bakit niya pinagsisikapan na makita si Jesus. Dahil ba natatakot siya na balikan siya ulit ni Juan Bautista dahil patuloy pa rin siyang sa kanyang ginagawang pagkakasala, o kaya ay gusto niyang makita para magkaroon ng pagkaunawa o papaano niya kumuha ng advice kung paano niya maitatama ang kanyang maling ginagawa. Meron ba kayong kilala ng ganong tao na malaki ang kanyang pagkakasala at merong pagkakataon na bigla na lang lumabas yung
taong kung kanino siya nagkasala. Siguro hindi natin alam kung anong magiging reaksyon niya. Kung matatakot siya, magtatago siya, o kaya ay gagawin niya ang lahat ng makakaya para hindi malaman yung pagkakasala na nagawa niya. Sa tingin ko, ito lang yung pwede nating i-apply sa ating buhay tungkol dito sa mabuting balita na ating napakinggan. Meron ding sinasabi sila na syempre si Herodes ay isang mataas ang katungkulan sa kanyang kinasasakupan. Pero si Jesus ay naging mas tanyag. Kaya parang nagkaroon ng nagulo ang isip niya kung sino ba ito at mas tanyag pa kaysa sa kanya. Meron din palang ganong pagkakataon na kahit gaano katanyag yung isang tao, meron pang ibang tao na susulpot na mas magiging tanyag pa o popular. At kung meron tayong kakilalang ganong tao na sinisikap na laging nauuna o maging tanyag pa, siguro mahirap na buhay yung ganon. Kasi kung magaling ka sa isang bagay, sigurado meron pang ibang tao na mas gagaling pa sa'yo. Kaya sa tingin ko, kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, gamitin natin ito ng maayos at sa tama, at maging kontento tayo. Ang maging kontento ay hindi lamang tumigil sa paghahasa nito. Kumbaga, maging mahusay tayo kung ano yung pinagkaloob sa atin at hasain pa natin ito. Pero pag meron tayong sigurong nakilala o nakalaban na mas magaling pa sa atin, ituring siguro natin na yun ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung iba naman, pinagkalooban ng mas higit pa doon. Dahil iba-iba yung tao eh. Kung minsan mayroong pinagkaloob sa'yo na mas higit kaysa sa ibang tao. Balanse lamang yun at matuwa tayo dahil malamang kung ang iba ay nabigyan ng mga bagay na mas higit sa'yo, baka ginagamit din nila yun ng mas higit pa sa pagtulong sa kapwa. Sabi nga eh, kung ano yung meron ka, yun ang pwede mong maibigay. Kung halimbawa, mas marami kang natanggap na pagmamahal, yun din yung ganun din karami yung pwede mong ibigay. Kaya kung may mas malaking pagmamahal ang iyong natanggap, ganun din mas malaking pagmamahal ang iyong maibibigay. Ganun din yon sa mga talent, sa mga skill, sa wealth, sa kayamanan. Kung gaano tayo ka-bless, ganun din tayo magbe-bless ng ibang tao. Kasi kaya binibigay sa atin yon, hindi para sa atin lang. Mas lalo tayong binibigyan ng Panginoon kung alam niya na tayo mismo ay mapagbigay.
dahil alam niya na hindi masasayang yun. Yun lamang po mga kapatid, magkita-kita po tayo bukas ng Biyernes. Pagpalain po tayo lagi ng ating may kapal. Amen.